pagbukas po tayo sa Pilipos chapter 4, verse 1 to 13. Sabi po dito, kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinapanabikan, aking kagalakan karangalan, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ikiusap ako kina ito as hindi kina sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Pinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama, nagtulungan ang dalawang babaeng ito. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita, kasama si Clemente at ang iba pang kamanggagawa ko. Ang pangalan nila nakasulat sa aklat ng buhay. 4. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Nuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. 8. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. 10. Labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong matulungan ako. 11. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y hahanapan ko ng dulo. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Last verse. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Para naman po sa pagkakaya ng salita ng Diyos, maaari po tayo dito. Ayan. Para po sa pagkakaya ng salita ng Diyos, ang bawat isa po ay ini-encourage ko na mag-focus po sa pakikinig sa ating pong pastor. At yung mga nasa likuran po ay iwasan po natin ang cellphone. At yung lagi po sinasabi na ating kapatid, Sister Bailey, ang dadali po natin ay bookmark. Ayun po. Magdala po tayo ng notebook, ballpen, at Bible. Ayun po. At ngayon po ay tinatawagan ko na po ang ating pastor, Pastor Joel Wilson. Isang malakas sa palakpak po sa ating. Good morning po. Parang inantok na po ba? Amen daw. Inantok na, amen. Napagalataan lang. Ayan, so magandang umaga po, lalo na sa ating Panginoon. At salamat sa pagkakataong ito na muli niya po kung gagamitin para sa pag-ayag ng kanyang mabuting salita. So nabasa po natin yung ating pag-aaralan ngayon mula sa aklat ng Pilipos. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo na kung saan siya ay nasa loob ng kulungan. So nagpasalamat siya doon sa mga kapatiran doon na yung mga suporta ng mga kapatiran na mananampalataya ay talagang pinaparamdam kay Pablo. So makikita po natin doon sa istorya ng ating nabasa kung paano niya hinihikayat yung mga taga-Pilipos na maging matatag. Kasi syempre wala ng leader eh. Kapag ang isang pamunan pag wala ng leader,
normal po sa mga miyembro na para silang naghahanap o parang ramdam nila yung kahinaan. Tama po ba? Parang sa loob na ng pamilya muna tayo. Kapag ang isang pamilya nawala ng isang magulang yan, ramdam nila yung yung pilay sila. At mas ramdam ng isang anak kapag yung dalawang magulang niya ay wala na. Amen? Ganon din po sa sa loob ng iglesia o kung saan mapamunuan, kapag wala na yung mga leader, napapangunahan po ng kahinaan. Kaya si Apostol Pablo bilang leader at siya ay naparusahan nga sa isang bagay na gumagawa siya ng tama. Ang hirap mo makukulong ka dahil sa paggawa ng mabuti. Yun. So, kasi si Apostol Pablo, nabanggit po natin sa mga Sunday school natin ng mga nakaraan, siya po ay tinawag ng Panginoon sa pambihirang karanasan. Pupunta siya sa bayan ng Damascus upang patayin yung mga mananampalataya doon. Ngunit iba yung nangyari. Doon siya in-encounter ng Panginoon. Nasabi doon, ang una niyang pangalan ay Saul. Saulo, bakit mo ko inuusig? Nasabi niya, sino ka ba niyan? Ikaw ba ang Panginoon? Ako si Kristo ang inuusig mo. Yun po yung encounter nila. So sa madaling salita, si Pablo po o si Saul ay nung time na yun, natama siya ng malakas na liwanag, nabulag po siya. At ang Panginoong Jesucristo ay ginamit si Ananias na isang mananampalataya na ang sabi niya, siya yung gagamitin para mapagaling si Pablo o si Saulo. Kaya na nabalitaan ni Ananias na gano'n yung gagawin niya. Sabi niya, nabalitaan ko po yung taong ito. Ang taong ito ay marahas at hindi kumikilala sa inyo. Pumapatay po siya ng mga mananampalataya. Sabi ng Panginoon, huwag ka matakot, kakausapin ko siya. Sapagkat meron akong mga bagay na ituturo sa kanya na dapat ng pagtiisan para sa akin. So yung time na ito na po yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo doon. Yung pinagtitiisan ni Apostol Pablo. Pwede niya depensahan yung kanyang sarili. Dahil si Pablo po ay hindi basta-bastang tao. Kilala po siya. Kabilang po siya doon sa Sanhedrin, sinasabing pinakamataas na hukom ng mga Hudyo. Kapag ikaw po ay napabilang sa mataas na hukom, ibig sabihin, matalino ka, matapang ka. Iyon po ang ibig sabihin nun. Kaya kabilang po si Saul that time, nung hindi pa siya talaga tama sa pananampalataya, kasi ang pinangahawakan niya, yung kautusan mula kay Moses. Yun yung iniingatan nila. Dahil kaya hindi nila tanggap yung katuruan ni Jesucristo at hindi nila tanggap na ang Mesaya na hinihintay nila ay galing sa isang mahirap na pamilya na magiging tagapagligtas ng mundo ay hindi sa maraming buhay nang galing kundi sa kahirapan ng pamilya. Hindi nila matanggap. Ang inaasahan kasi ng Hudyo, hari di ba? Kumbaga, ang makapangyarihan para sa tao pag mayroong mong pera, pag ikaw yung pinakamayaman. Bisis nangyayari po yan sa mundo. Kaya nga yung mga kanta ngayon totoo yun. Sabi nga, ang batas ay butas. Totoo po yun, noon pa man ang batas ay butas. Doon pa lang po sa paghuhuli kay Jesucristo. At yung isa ay pinalaya. Sino pinalaya? Si Barabas. Isang tao makasalanan talaga. Iba talaga ang justice ng tao. Sumisigaw yung mga taong yon, sabi ni Pilato. Narito yung dalawang sinasakdal. Si Kristo, na inyong sinasabing may kasalanan, at si Barabas, na isang magnanakaw. Anong gusto nyo? Ang sinabi sa kanila, sinisigaw ng bayan, sinisigaw ng madlang people, o ng dabagat. Palayain si Barabas, ipako sa krus si Kristo. Ano yung justice ng tao? At sino yung mga taong sumisigaw na to? Ito lang naman yung mga pinagaling, ginawa ng himala ng Panginoon, na inilalapit sa paanan ng Ama. Yan po yung mga sumisigaw. Kaya nung time na yon, nung ito na si Apostol Pablo,
na tinawag na ng Panginoon, nararanasan niya yung mga naranasan ng Panginoon nung hinuhuli din siya. Kaya si Apostle Pablo, kalma lang siya. Kalma. Instead na siya yung bigyan ng mga salitang makakapagpalakas ng loob dahil siya nasa kulungan, naging baliktad po. Kasi nababalitaan niya yung nangyayari sa church ng Pilipos. Nabaybay po ba natin yung binasa kanina? Alam niyo yung church ng Pilipos? Grabe! Punong-puno ng pagtatalo sa loob ng iglesia. Kapatid sa kapatid ay babangayan. Mananampalataya sa mananampalataya, nagsisiraan. Kaya pa po ang isang church ay meron ganun, ibig sabihin healthy yun. Amen? Healthy po yan. Kaya yung topic po natin, itong month na to, sabi doon, how to respond to circumstance. Paano tayo magkakaroon ng malinaw na kaisipan sa kabila ng ating mga nararanasang pagsubok sa buhay. Eh yung binasa, yung pag-aaralan natin ngayon, ito po yung nangyayari sa Church ng Pilipos na nangyayari din po sa iba't ibang churches. Tandaan po natin mga kapatid, kapag isang church ay walang problema, hindi po nabubunga yun. Pero kapag ang isang iglesia ay puno ng mga pagsubok, ibig sabihin, may gagawin ng Panginoon at may ginagawa ang Panginoon dyan para lumago. Amen? Amen. Amen. Kaya hindi po solusyon ng paglayo kapag tayo ay nakakaranas ng pagsubok sa isang iglesia. Hindi naman po pinangako ng Panginoon na kapag ikaw ay naging Kristyano, bedo process ka na. Hindi po. Mas lalo mong mararamdaman yung problema. Bakit? Kasi hindi natutuwa ang kaaway kapag ikaw ay may pananampalataya. Naniniwala kayo doon? Tignan niyo yung katabi niyo. Natutuwa ba? Hindi. Hindi na nakaaway niyo, ha? Ang kaaway po, hayaan ka niyan magsimba kasi alam ng Diablo. Hindi mo, matalino rin ng Diablo. Sa lahat ng mangmang, siya'y matalino. Hindi niya na kayang pigilan ang pagpunta ng mga tao sa loob ng iglesia, sa loob ng simbahan. Hindi niya na kayang pigilan yun. Kaya ang tactic niya, ipaalala kung ano ka nung una. Andiyan yung may parang bubulong sa'yo, minsan gagamitin pa yung mga naging kaibigan mo. Masakit pa na ito eh. Gagamitin niya mismo sa loob ng pamilya mo. Alam niyo yung word na mabigat? Sasabihan ka na, pasimba-simba ka na, marites ka naman. Pasimba-simba ka pa eh, kanina nga, ito ginawa ko. Yan yung paalala ng kaaway. Para manghina ka. At kapag nakakarinig po tayo ng ganon, ang sarap na lang huwag umatin. Tama o tama? Oo. At hindi rin po ako exempted na nararanasan ko rin po yun. Hindi po tayo, walang exempt doon. Hindi po kay pastor o tinawag ng Panginoon, hindi po nakakaranas ng gano'n. Mas mabigat pa nga po yun sa mga nangangaral. Dahil ang kaaway, lahat gagawin niya, manghina ka lang. Pero nakalimutan ng kaaway na sa ating kahinaan ng mga mananampalataya, doon tayo pinapalakas ng Panginoon. Kaya ang sabi ko sa inyo, sa lahat ng mangmang, siya yung matalino. Di ba? Lahat po ng sitwasyon, even yung kape, gagamitin niya uminit ng ulo mo. Naalala yung preacher nung last Sunday sa Tony? Real talk, no? Yung illustration niya, sabi niya, dati ayoko umuwi. Kasi sa church, ang balik-balik mo. Sa bahay, di ka makilala. Na-real talk po, no? Pero sa mga simpleng mga bagay na, sa mga simpleng illustration, ginigising po tayo ng Panginoon doon. Amen? Kaya ito, yung nabasa natin dito sa Aklat ng Pilipos, chapter 4, 1 to 13, may problema sa Pilipos. At ang pangalawa makikita natin doon sa second verse, sa verse 2, na hinihimok ni Pablo o hinikayat niya sina Yodia at Santique. Sila kasi yung mga leaders sa church.
mga naatasan, mga katuwang ni Pablo nung time na siya yung namamahala doon sa iglesia ng Pilipos. Diba? Katulad po ngayon, wala ang ating puting pastor. Nasa tansa po siya. Ang dami niyang kahalili. Pag wala si Pastor Deng, si Pastor Jess. Wala si Pastor Jess, hindi kami yung lingkod. Huwag niyo kami magpipilian, ha? Bawal po pumili sa amin. Dapat walang makakarinig na, gusto ko mag-preach ganito. Wala pong ganun. Dapat sapagkat ang inahayat po ng bawat lingkod dito ay salita ng Panginoon. Amen? So yun po yung mga bagay na nais po natin malaman ngayon. O ipinaparating ng Panginoon. Yan dito sa verse 2 na may tagubilin kila Yodia. Tama po ba yung pronunciation ko? Sa pangalan, isa na ano ko sa spelling. At kay Syntyche. Yung dalawang ito ay miyembro ng kongregasyon sa Pilipos. At sila yung inuutusan para lutasin yung problema ng Pilipos. Sa verse 3, makikita natin doon na kinikilala ni Pablo yung mga makabuluhang bagay na binibigay sa kanya. Siyempre, nakakulong. Sa loob ng kulungan, walang sapat na pagkain doon. Tama po ba? Walang, kumbaga, stress ka doon. Pero yung mga kapatiran, dinadalaw siya. No? Kasi nakikita natin dito sa verse 3 kung paano niya iginagagalak yung mga bagay na nangyayari sa kanya sa pamagitan ng mga mananampalataya sa taga-Pilipos. So kinikilala ni Pablo yun, pinapasalamatan niya yun. No? Sa verse 4, makikita natin doon na hinikayat niya yung mga mananampalataya na laging magalak. Siyempre, alam niyo, malungkot yung mga kapatiran. Wala eh. Sino dito pag may sakit yung ating buting pastor, nalulungkot? Siyempre, may sakit pa lang yun ha. Nalulungkot tayo, nag-aalala tayo. Iisipin natin si Pablo, that time, nakakulong. Talagang sila, lupay-pay. Sabihin na natin, nangihila yung kanilang pananampalataya na parang napapatanong, Lord, kung talagang lingkod mo si Pablo, ba't siya nakulong? Ba't niya hinayaan? Mga ganyan yung mga tanong eh. Di ba? Sa ating mga normal na tao, pag may nangyayari sa ating mga pangit na bagay, para nasabi natin, ano ba yun, kung kailan ako umaatin sa church? Tsaka naman maraming pagsubok. Buti pa nung wala eh. Diba? Hindi natin kasi ramdam dati nung wala pa tayo sa Panginoon eh. Hindi natin yung alam yung salitang stress eh. No? Pag pagod tayo, sabi na stress tabs na. Stress tabs lang yan. RH lang yan. Ano yung RH na? Epi lang yan. Kanya yung mga takbuhan na hindi mananampalataya eh. Pero kapag nasa Panginoon tayo, grabe, iba na po yung panlasa ng ating puso. Inaalis na tayo doon sa mga bagay na mas lalo tayo magkakaroon ng problema. Kaya sabi doon sa verse 4, na hinikayat ni Pablo yung mananampalataya na magkaroon lagi ng kagalakan. Di ba inulit yun? Sabi niya, maging magalak kayo. Inuulit ko, magalak kayo. Grabe si Apostle Pablo na mag-encourage. So yung nasa loob ng kulungan, siya yung pinapahirapan, pero siya yung nagsusulat ng magalak kayo. Ang sarap, no? Sarap na magkaroon ng ganun mga leader, no? At hindi lang yun. Ano man yung mga pangyayari, talagang tinuturuan niya na magkaroon ng kagalakan yung mga kapatiran sa bunga ng Banal na Espiritu. Kasi ang tanda ng bunga ng Banal na Espiritu, laging may kagalakan. Ano man yung sitwasyon, nagagalak ka. Kaya ang tawag sa born again, buwang again. Pansinin nyo, aawit ng malungkot daw. Hindi sa tinilalam eh. Ang praise and worship, lagi may praise and worship. Pag sinabing praise, joyful, magbibilis yan. Padunan, palampakan, sayawan. Tapos mamaya-maya, magbibilis mga kapitbahay. Iilakan. Habang kinakanta, how great thou art. Diyos ka sa amin. Tapos mag-iiyakan. Amo yan. Kanina, ang sasaya, lundagan ng lundagan. Ngayon, iiyak. Hindi kasi nila alam. Ang mga bato sa mananampalataya, iba.
Pero sa atin po, nagkakaunawaan po tayo. Amen po ba? Amen. Isa po ito sa paghahanda o tinuturo sa atin ng Panginoon kung paano natin nahawakan yung mga pagsubok na dumadating sa ating buhay. At naniniwala ako doon, bago tayo umalis sa bahay, may mga kaisipan tayo ngayon na iniisip pa rin natin yung mga nangyari sa bahay natin. Hindi po ako manghuhula. Nasasabi ko lang din po yung mga bagay na nararanasan ko before. Tiro mo, nasa bahay ako. Hindi pa ako nakasaing. Pupunta ako sa church. Pagpasok ko sa church, sabi ko, hindi pa nakasaing ha. Anong oras kayo matatapos yung service? Ang hirap na minsan sa simpleng bagay lang. Pero praise be to God, andito po tayo ngayon sama-sama at nakikinig ng mensahe ng Panginoon. Doon po tayo panalo. Kaya sabihin mo sa kaaway mo, lumpo ka na. Sabihin mo sa kaaway mo, wag po sa katabi. Oh, hindi mo yung kaaway. Hindi natin kaaway katabi natin. Ay, yung job na yun. Okay? Sa verse 5, sinasabi dito ni Pablo yung tungkol sa kahinahunan, pagiging makatwiran, pakikitungo sa iba. Ano pa? Ayan. Na magkaroon ng kahalagahan ng isang mapagbigay at magalang na salubin. Diba ba? Meron kang isang tao na sabihin na natin na hindi payapa yung kalooban mo sa kanya. Pwede mo pala siyang kausapin na mahinahon na, sis, bro, mo pa talaga yung tingin mo? Parang malalim. Nagaling ka ba sa akin? Minsan kasi may mga tao po na mahirap i-approach. Meron naman tao na madaling lapitan. Kasi bumabase ng tao sa itsura. Tama po ba? Oo, bumabase ng tao sa itsura. Alam niyo po ba, yung lingkod niyo, may mga magchat-chat po talaga. Salamat ko bang maging mayaman ako sa ganitong itsura? Oo, nanghihirap. Hindi ko alam kung paano kayo re-response. Oo. Pero sabi ko, praise be to God, kasi hindi pala latang naghihirap. No? Ano ibig sabihin, may mga tao po kasi na piling natin ang hirap lapitan. Na parang pag lalapitan natin, baka papangunan tayo ng takot natin, baka islapin ako. Yan po yung problema. Kapag ang sa isang grupo, may mga hindi kampante, hindi mapipilit po yun eh, na maging magkaayos sila eh. Pero magugulat tayo na sa presensya na kayo sa biyaya ng Panginoon, yung dalawang na hindi parang magkakaayos ba? Pero magugulat ka na lang, mas close pa sila. Di ba? Kasi sa atin mo minsan, masasabi natin, kala ko ba, hindi kita makakasunod kasi ang attitude mo, ganito eh. Kaya sa amin ni Pastor Ted. Pastor Ted po, madaldal po yun. Hindi na po kayo doon. Kabaliktaran. Ako po yung pinakatahimik dito. No? Para sa amin, para hindi kami magkakasundo. Pero, yun nga, hindi pa rin. Hindi hayaan ng Panginoon na maging magulo ang iglesia niya. Yun po yun. Kasi sa Pilipos, nangyari po yun eh. Ay sabi doon na magkaroon kayo ng pagkakaunawaan sa isa't isa. Kung mangapiran man kayo, dapat maging maayos yung pagbibigay nyo na sa loob. Sometimes sa mga salita kasi, may mga gusto namin sabihin na hindi kayang unawaan agad. Hindi kayang maunawaan. Kumbaga ito yung punto mo, parang naiiba yung dating sa kanya. Amen? Minsan din sa pananalita, ganun. Diba? Alam niyo po yung mga taga dito talaga, yung purong Cavite ha. Pag nagsalita, alam mo lagi na ikipag-away. O ganun po talaga yung mga Caviteño. Mag-abot na ng sukli. O sukli mo, alam mo galit. Hindi pala, normal na yun. Meron man tao, galit na pala, ang lumanay pa rin. Oo. Yung tipo magsasalita, naiinis na ako sa'yo, malapit na kita sampalin. Diba? Ano ibig sabihin? Huwag tayong babase sa itsura.
kundi tingnan natin naman ang puso. Kasi ang Panginoon kailanman hindi tumingin sa estado ng isang tao. Hindi siya tumingin sa itsura ng tao. Tinitingnan niya yung puso. Kaya nga si Jesus Christ, pag napapagaling siya, grabe. Yung mga kitungin, na kinatatakutan ng mga tao, sa Panginoon, lalapitan niya pa yan. Hahaplusin niya pa yan. Gagaling yan. Matindi din, pananampalataya ng babae 12 dinudugo eh. Kasi kapag doon sa Israel, kapag ang isang babae dinudugo, isa ni marumi yun. Bawal mong hawakan ng kamay. Imagine yung babae yun, 12 dinudugo at hindi niya alam kung bakit nangyari sa kanya yun. Pero yung faith niya, grabe. Sabi niya, mahawakan ko lang kahit laylayan ng taong ito. Laylayan ng damit niya. Gagaling ako. Eh, nung nasanggi na, hawakan niya eh. Lumabas yung yung kapangyarihan eh. Sabi ng Panginoon, sino mahawak sa akin? Alam niyo, nakakaya eh. Sabi ng mga disciples niya, no? Bumulong. Panginoon, huwag kang ganyan. Ang daming tao, di siksikan tayo dito. Tapos tatawin mo, sino mahawak sa'yo? Yung Panginoon, hindi talaga kasi nila masyadong kilala ang Panginoon pa eh. Nasabi na pang, may humawak sa akin eh. May lumabas na kapangyarihan eh. Eh natatakot yung babae umamin. Pero wala siya nagawa. Sabi, ako po yun eh. Ako po. Akala niya, papagalitan siya. Pero sabi niya, babae, pinagaling ka ng pananampalataya. Amen? Ganun din po sa atin. Nagkakaayos po tayo, hindi dahil sa sarili natin nagustuhan. Inaayos po tayo ng Panginoon, binibigyan tayo ng tamang pagmamahal sa bawat isa dahil po sa bigaya ng Panginoon. Yun po yung nais ng Panginoon. Amen? Kaya sabi niya, natuto kayong umibig sapagkat ako ang unang umibig sa iyo. Kaya dito sa verse 5, makikita natin kung paano hinayatin ni Pablo na kung paano tayo makikitungo sa bawat kapatiran. At applicable po ito ngayon sa atin. Amen? Sa verse 6, nagbigay ng payo si Pablo sa mga mananampalataya na huwag mabalisa tungkol sa anumang bagay. Grabe sa Apostle Pablo, nasa loob na ng kulungan. Yung buhay pa rin ng mga mananampalataya yung iniisip niya. Kasi yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya. No? Kasi mga taga-Pilipos, may mga membro dito na hindi sagana sa buhay. Kaya sabi niya, pinapayuan niya yung mga membro na nag-aalala. Siguro, dumadating yung punto, may sumbong sa kanya na, ay, si sister ganito, si brother ganito. Hindi nakapin kasi kailangan niya magtrabaho muna o kaya nasadal sa ganitong bagay. Eh, yung payo niya dito na huwag mabalisa sa anumang bagay, kundi ibigay, ipanalangin ito sa Panginoon ng may lubos na pagtitiwala. Yung mga provision ba? Amen? Kasi hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Lalo na kung alam ng Panginoon na sinisikap natin lumakad tayo sa kalooban niya. Pansinin po natin yung verse 6, kung mayawag po tayong Bible. Basahin ko po yun. Maganda to eh. Yan sabi dito sa verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Malinaw po dito, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Grabe, no? Hingin sa Diyos, ha? Hindi hingin sa Mumbai. Di ba? At napakadali ng instruction, paano humingi sa Panginoon. Sabi doon, manalangin ng may pasasalamat. Kasi pag nanalangin po tayo, tapos, ito mga bato-bato sa langit, matamaan, huwag nang gawin. Kapag nananalangin po tayo, minsan hindi natin namamalayan. Gumagamit po tayo ng word na sana.
Ang word na sana po ay nagpapakita ng para kang nagdadaw. Tama po ba? Sa tao, pwede mong gamitin yan. Halimbawa, birthday mo. Uy, punta ka ha. Sana wag ka matuloy. Sayang ang dal. Hindi, di ba parang, uy, sana pumunta ka, asahan kita. Di ba? Tapos pag hindi pumunta, masasaktan tayo. Kasi umaasa tayo, di ba? Yung word na sana, pantao lang yan. Pero kapag tayo nananalangin, sabi dito, manalangin ng may pasasalamat. Ibig sabihin, buong tiwala. Buong tiwala ka na ibibigay ng Panginoon sa'yo. Pag nag-start po natin, i-close yung ating mata at sabihin na natin, Panginoon, ayan. Pag humiling na tayo sa Panginoon, pasalamatan na natin yun. At kung hindi man ibigay sa iyo yung bagay na yon, may ibibigay ang Panginoon na masigit pa sa bagay na nais mo mangyari sa iyo. Sample, hihingi ka. Hinihiling mo, Lord, pambayad lang po. Hindi ka niya bibigyan ng pambayad lang. Bibigyan niya sobra-sobra. Amen? Okay. Verse 6 pa lang yan, ha? Sa 7, ito. May tinitiyak si Pablo dito. Yan. Tiniyak ni Pablo sa mga mananampalataya ng kapayapaan ng Diyos na higit sa pangunawa ay magbabantay sa kanilang mga puso at isipan kay Kristo Jesus na nagbibigay ng kaaliwan at katiyakan sa panahon ng kapighatian. Ano ibig sabihin po nun? Wala po tayong ibang mararanasan sa Panginoon sa gitna ng pagsubok, kundi kapayapaan. Sometimes maisip natin, ang gulo-gulo ng buhay natin. Hayaan ka ng Panginoon umiyak. Hayaan ka niyan. Hinayaan tayo ng Panginoon. Isa ka, nagwawala pa tayo eh. Sino din na nagwawala? Praise God, wala. Amen. Hayaan ka yan. Sige, mamuhay ka ng gusto mo. Sige, moment mo yan eh. Pero pag kinausap ka ng Panginoon, iyak eh. Marirealize mo na mali pala yung reaction ko, Lord. Lord, di pala tama ako. Unti-unti. Tapos pag may dumating ulit sa pagsubok, alam mo na, hindi solusyon yun. Ang solusyon kundi, lalong magtiwala sa Panginoon, lalong lumapit sa Panginoon. Kaya sabi dito, ni Pablo, tiniyak niya, pag nasa Panginoon ka, punong-puno na ka ng kapayapaan. Kapag nasa gina ka ng kapigatian, hindi iyak ka man, masasabi mo, thank you Lord. Nangyayari sa akin to kasi may purpose. Nangyayari sa akin to kasi meron kang dahilan para gawin ko yung mga bagay na hindi ko manaunawaan ngayon. Amen? Amen. Lahat tayo dito galing sa kawalan. Hindi po tayo magkakakilala. At iba-iba rin yung istorya natin sa buhay. Iba-iba yung mga pinagdadaanan natin. May mga pinagdaanan tayo noon, may pinagdadaanan tayo ngayon. Pero bakit po tayo sama-sama? Kasi gusto ng Panginoon na marinig natin ang mensahe ng ngayong umaga. Ano yun? Na hindi niya tayo pababayaan kailangan. Umiyak tayo kagabi, nung isang araw, naguluhan man tayo, pero ngayon, sinasabi ng Panginoon, binibigay ko ang kapayapaan sa iyo. Amen? Yan po yung ginagawa ni Apostle Pablo at that time. Siyempre malungkot sila eh. Yung leader nila, pastor nila, wala. Nakakulong. Sa verse 8, makikita natin doon yung pagkikayat ni Pablo sa mga mananampalataya na ituon ang kanilang mga kaisipan sa mga bagay na totoo. Marangal, tama, dalisay, kaibig-ibig, kahanga-hanga, mahusay at kapuri-puri na binibigyan ng kahalagahan yung positibong bagay na nakakapagpasiglang sa pag-iisip. Kasi di ba pag magulo yung ating pamumuhay, magulo rin isip natin, di ba? Di tayo kagad nakakapag-isip ng tama. Pero kapag naisip kagad natin, hindi, dudulog ko to sa Panginoon. Nakikita mo kagad yung solusyon. Na kung paano natin nahawakan o i-handle yung mga pagsubok na yun. Walang ibang nais na ituro yung Panginoon sa atin sa pamamagitan ng mga passage na ito, na mamuhay tayo sa katotohanan,
sa marangal, sa tama, dalisay, kaibig-ibig, at kapuri-puring bagay. Yun po yung nais ng Panginoon. Sa mga estudyante, naguguluhan kayo. Minsan, hindi nyo maiwasan mag-cheat kasi hindi nyo alam yung sagot. O kaya absent kayo nung itinuro yun. Tapos yung exam na yon o simpleng quiz, sasabihin ng teacher sa inyo, kukuhain din yung mataas na antas ng grades nyo, kaya kailangan husayan nyo. Mahirap yun sa mga mag-aaral. Tandaan natin, mas mahirap din sa mga nagtuturo yun. Masakit din sa mga guro na makikita nila sa estudyante nila na ang mababa ng lista para bang hindi maintindihan yung kanilang tinuturo. Diba? School pa lang yan ha. How much mo sa magulang. Kapag nakita ng magulang ninyo na mabababa ang grades nyo, malaking impact din sa kanila yan. Diba? Tapos mag-pressure din kayo na dapat hindi ganitong grade yung ibigay nyo sa magulang nyo. Ano ibig sabihin nun? Simulan natin na mag-aral tayo na kasama ang Panginoon. Sa ganung bagay, yung karunungan ng Panginoon, lahat ng ituturo sa inyo ng mga guro nyo, papasok dito yun. Mauunawaan yun. Hanggang sa makapagtapos kayo. Lagi natin isama ang Diyos. Yun po yung mensahe. Sa mga magulang naman, huwag natin frustrate yung mga anak natin kasi may mga mag-aaral na hindi sila sanay sa pagsusulat o sa pagbabasa. Pero tignan mo, dali mo yan sa field. Yung pag nakita nila kung paano gawin, catch ka agad nila. May mga ganang tao. May mga tao na makukuha na rin sa bagay basta may instruction. Meron naman tao, hindi kaya intindihin instruction, pero pag nakita nila kung paano gawin, magagawa nila. Ano ibig sabihin? Iba po yung kakayahan ng tao. Hindi natin pwedeng hanapin yung kakayahan natin sa iba. Kasi meron silang kakayahan na hindi natin kaya. Amen? Ganun lang po yun. Sister Angel, sila Sister Angel, yung mga awit, hindi ko kaya yung mga boses niyan. O tugtugan na lang. Di ba? Pero hindi ko rin sila pwedeng hanapan na mag-drum sila o mag-keyboard. Hindi ko sila pwede kasi tinawag sila bilang mga awit. Hindi manunugtog. Ganon din naman. Tinawag ako para manunugtog, hindi mga awit. Kaya huwag yan ang asang kakanta ako sa harapan niya. Yung po yun. Kaya hindi natin pwede paghanapan yung sarili natin. Ang masakit lang kasi ganito. Nakatuon po talaga yung mga mananampalataya. Ngayong generation na to. Sa mga lingkod, sa mga pastor. Makakarinig ka yan. Anak ba yun ng pastor? Anak pa naman ng pastor? Pasaway, ganyan. Tandaan po natin, oo, mga anak yan ng pastor, pero tandaan natin, may isipan po yan sarili. Yung mga anak na mahirap talagang i-handle. Mga palag-palag. Pero wala tayong ibang ituturo sa bata. Kahit sino. Kahit sa atin po. Yan, di ba? Kahit sa inyo, minsan masasabi, pasimpa-simpa pa yun, pero tingnan mo, yung mga apo niyan, ang kukulit, pasaway, laman ng lansangan, sa oras ng gabi. Di ba? Kung yun ang ibabasihan natin, pati tayo manghihina. Wala tayong ibang ituturo sa bata, kundi magkaroon ng pananakot sa Panginoon. Pag yan natutunan nila, yung mga bagay na hindi na natin kailangan ituro sa kanila kung paano lumalang, paano maging masunurin, bakit? Kasi natutunan na nila kung paano maglingkod sa Panginoon. Yun lang. At huwag natin paghanapan ang kahit sino. Kundi bantayan natin yung ating pamumuhay bilang mananampalataya. Naalala niyo po yung sinasabi ko noon lagi dito na huwag mong titignan yung ginagawa ng Diyos sa iba. Kundi ang tignan mo yung ginagawa ng Diyos sa iyo. Yung po din yung punto ni Pablo dito. Magkakaroon na tayo ng kaaya-ayang pamumuhay, matututukan mapagkumbaba, maging mapagmahal sa mga kapatiran. Kahit sino pa man, kapag natutunan po natin na laging tignan kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Sarili lagi. Sarili. Yan, sa passage, may makikita po tayo sa
sa Bible na nakalagay doon na actually si Apostle Pablo din yung sulat nun. Sabi niya, huwag mong titignan na mas higit ka sa iba. Sa halip, tignan mo ang sarili mo na mas pinakamababa sa lahat. Kasi pag ganun yung naging attitude natin, hindi na kailangan sabihin mo pa na, uy, humble ako eh. Hindi ganun. Ang pagiging humble po, hindi yan sinasabi. Once na nagsalita po tayo na, humble kasi ako eh. Hindi ka na humble ka na nun. O, ang pagiging mapagumbaba, hindi po yan sinasabi. Sinasabi po yan ng ibang tao na ganito ka. Sa ibang tao na nagaling yun. Hindi sa iyo mismo. Amen? Yang sabi ka, lagi natin tignan na tayo yung pinakamababa kaysa sa iba. Sa verse 9, makikita natin doon kung paano tinuturo ni Pablo sa mananampalataya na isabuhay ang mga bagay na kanilang natutunan, natanggap, narinig, nakita mula sa Panginoon. Dito po tayo minsan pray. Sama po ako doon ha. Madaling makinig. Alam niyo mahirap? Ipamuhay yung mga narinig. Lagi natin narinig, magpakumbaba, magpapatawad. Pero makikita natin sa puso natin, meron pa pala tayo mga tao, hindi pa natin tayo patawarin. Sabi natin, ouch. Pero itong araw na to, inaalis ng Panginoon sa atin. Nais ng Panginoon para maging puro ang ating puso. Alisin natin ang galit, puot. O yung mga bagay na hindi naayon doon sa kalooban ng Diyos. Yung nasa puso natin ang sinabi. Gawin natin, ilagay ang unconditional love. Yun lang po yung sekreto para maging maunawain tayo sa mga bagay o sa mga paligid natin. Unconditional love. Pag sinabi ng unconditional love, mahal mo yan kahit sino pa yan. Hindi mahal na yung sabi natin na parang word, mapusok na pagmamahal, hindi ka na. Love from God. Ano yung love from God? Tinubos ang lahat. Wala siyang pinili. Lahat ng tao, mula pa nung isinilang nung unang panahon, isinilang nung panahon ni Jesus Christ, at tayo, henerasyon, at sa mga susunod pang henerasyon, kasama ng Panginoon na ililigtas siya. Kasama ng Panginoon ay pinako sa krus. Yun yung love. Sabi ng Hebrews, si Kristo ay namatay ng minsan lamang. Ngunit ang lahat ay may pakinabang. Ano na yung gagawin? Faith. Kung naniniwala ang isang tao na siya ay ililigtas ng Panginoon, wala nang question doon. Amen? Kaya doon po natin makikita yun. Sa 10, pinayag ni Pablo yung mga bagay na binibigay sa kanya, lubos niyang pinagpapasalamat din sa kanila. Siguro nagambang bagay yung mga kapatiran doon. Kasi ganyan din naman ginagawa natin, di ba? Kapag may mga churches o lingkod ng Panginoon, mananampalataya na kinakailangan ng ganitong bagay, nag-aambag bagay po yan. Tapos ibibigay ko yung ngayon. So ganun po, supportahan po tayo. Dahil ito ay ginagawa natin, hindi para tayo matanyag, kundi para mabigyan ng kapurihan ng Panginoon. Ano pa tinawag tayong CICI family o Christian family? Kung hindi naman maramdaman na pamilya nga tayo. Amen? Sabi nga, ang sakit ng kalangkingan ay sakit ng buong katawan. Kung nasasaktan po tayo sa mga pagsubok, unang-unang nasasaktan ang Panginoon. Kasama po siya. Siya po ang ulo ng iglesia ito. Tayo naman po yung katawan. Amen? May kanya-kanya po tayong bahagi. Hindi naman pwede lahat, tagapagsalita na lang, sino na maging tagapakinig. Hindi lahat, brother na lang, walang gitara, wala pong harmony mangyayari doon. Puro ingay po. Lahat po yan nag-blend. Drums, gitara, bass, keyboard. Lahat po yan nag-blend. Ganyan din po problema.
Kailangan mo ng problema para mag-blend ng buhay mo. Amen? Sa 11, makikita natin to, dito yung yung pagiging kontento. Tinuturo dito ni Apostol Pablo na maging kontento. Sabi niya kasi dito, natutunan ko maging kontento sa bawat sitwasyon, sagana man o nangangailangan. Nagtitiwala ako sa Panginoon sa kasapatan ng binibigay niya sa atin. Kung tayo nakakaranas ng meron ngayon, bukas wala, mas wala ulit, mas wala ulit. Wala. Sa dulo, puro meron yan. Amen? Naranasan ni Pablo yun. Kaya sabi niya, kung ano man yung nararanasan nyo, ranas ko rin yan. Pero wag nating bibitawan yung pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi doon tayo nabubuhay. Nabubuhay tayo sa biyaya at habag ng Panginoon. Nasa isang sitwasyon ka man na pangit, pagdating sa dulo, maganda yan. Amen? Nainit ka ba kayo? Amen. Amen. Praise God. Intro pa lang kasi ito. Charot na. Verse 12, makikita natin dito yung pagpapalikot. Ipinaliwanag ni Pablo yung mga nararanasan niya. Yung naranasan niya kasaganahan at kakulangan. Yan, ngunit natutunan niya ang lihim ng pagiging kontento sa lahat ng pagkakataon. Umaasa sa lakas na ibinibigay ni Kristo sa kanya. Yung 11-12, magkarugtong. Dahil sa verse 12, doon niya binigyan din yun. Nung sagana ako, kasama ko ang Panginoon. Ngayong wala ako, mas kasama ko ang Panginoon. Yun yung response niya. Birino, ini-imagine ko siguro sinulat niya to after niyang malatayan sa likod. After siyang parusahan. No? Birino, siguro pasa-pasa yung likod niya, bugbog sarado siya, tapos sasabihin niya, mga kapatid, mag-alak kayo. Inulit ko, mag-alak kayo. Grabe yung response niya. No? Pero yung mga member sa Pilipos, masarap ng tulog. Inaubagahan, nagsisimba na lang. Iniisip nila si Pablo. Pero si Pablo nakakaranas ng kape-gabi at that time. Pero lagi niya sinasabi, binibigyan ako ng kalakasan ng Panginoon. Kaya dito sa last verse, ay nakain na lang. Last verse na. Sa last verse, makikita natin dito na sinasabi ni Pablo, sa pamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin, ay nagpapatibay o nagtitiwala ako na lubusan niya akong binigyan ng kapangyarihan upang labanan ang lahat ng hamon sa buhay. Kasi sabi niya sa last verse, di ba? I can do all things through Christ who strengthen me. Hindi niya kasi kaya eh. Hindi niya kayang lumaban na siya lang. Alam niya sa sarili niya. Hindi niya mararanasang maging malakas kung sa sarili niyang pamantayan lang. Pero naunawaan niya na kahit gaano siya bubog sarado, pagdating ng kinaumagahan, gising pa din siya. Ibig sabihin, walang iba na bibigyan ng buhay niya at lakas, kundi Panginoon lang. Kaya nga sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Laging si Kristo lang ilagay natin sa puso natin. Si Kristo yung gawin natin sentro. Lahat ng bagay, magtutunan natin i-handle. Amen? Amen. So sa pagtatapos, makikita natin dito, yung mga bagay na nabasa natin. Mula doon sa verse 1 hanggang 13, nakikita natin dito na ang buhay natin, kapag meron po tayong pananampalataya, magkakaroon tayo ng kagalakan, kasiyahan, sapagkat si Kristo yung nangyayari sa atin. Kapag si Kristo yung ating
nararanasan sa buhay natin, masasabi natin, God is in control. Tapos na tayo dun sa, I can manage. Hindi natin kaya i-manage. Pero kapag si Kristo yung ginawa natin sentro, masasabi natin, God is in control. Kontrolado yan ang Panginoon. Wala kang pamasahe ngayon, manampalataya ka lang. Bago dumating yung biyahe mo bukas, may hawak ka na. Amen? Magulo yung buhay mo ngayon, manampalataya ka lang. Paglabas mo sa iglesyang ito, magugulat ka na lang, payapa ang lahat. Ganyan kabuti ang Panginoon. Diba? May mga kapatiran tayo dito, yung anak na pagbintangan. Ang hirap nun. Pero idinulog sa Panginoon. Ano nangyari? Napatunayan. O, di ba lang kaso? Amen? May mga kapatiran tayo dito nun. May sakit, hindi nakakadalo. Sinabihan niya pa yung asawa niya noon na mababaliwa niya, kababasa ko ng Bible. Umilis yung Panginoon. 2 months, nasa ospital. Tama ko ba, Pastor? 2 months? O, paglabas, preacher niya. Iba-iba po tayo ng kwento sa buhay. No? May kilala po ako, isang mananampalataya. Bago siya mananampalataya, pumunta siya. Sabi niya, wala nang saysay buhay ko, gusto ko na magpakamatay. May ginamit na isang church. Nakilala niya doon yung Panginoon sa pamamagitan ng mga iskit. Nakita niya na mayaman ka man o wala, may tsura ka man o hindi, bata ka man o matanda, basta wala si Kristo sa buhay mo, magulo yan. Pero kapag meron kang Kristo, gagawin niya maayos yung buhay niyo. Pero yung tao niyo, nasasalita sa harapan niyo. Ganun kabuti ang Panginoon. Amen. Tumayo po tayong lahat. At ating pasalamatan yung buwan na ito ng punong-puno ng karunungan mula sa Panginoon na nagbigay sa atin ng kaliwanagan. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, maraming salamat po sa umagang ito na pinagbalog niyo po sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw, Lord, ang aming kalakasan, Ikaw ang aming kapayapaan, Ikaw ang kailangan namin, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Patuloy niyo kaming turuan, Panginoon, upang may isa pamuhay ang aming mga narinig, ang aming mga nabasa sa umagang ito, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang maitaas ang kadakilaan mo, Panginoon, ang bumuhos sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Ipinagkaroon niyo po sa amin. Amin po dinadalangin din ang mga kapatiran namin doon na hindi namin nakasama sa oras na ito. Patuloy po silang yakapin doon ng iyong banal na pag-ibig at sa darating po na pananambahan muli sa susunod na linggo ay makakasama po namin sila. Ingatan niyo po ang bawat isa hanggang sa aming pag-uwi mamaya. Gabayan niyo kami sa lahat ng aming gagawin sa inyong pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng Jesus at ng Banal na Espiritu. Amen. Ayan. Nawa po ay may natutunan po tayo sa hinihiyam na ating pastor. At ito po ay ating may apply sa ating araw-araw na pamumuhay bilang sa Christian. Ayan. Para po sa ating team of response, kasabay po na ating second opening for church building. Muli po tayong humawag sa ating pamumuhay. Pagkatilangyayaan ko din po ang bawat isa natin ngayon. Amen.